Well, there you go. It's White Zone with Love Me for a Reason, Let the Reason Be Love. Just in case you don't know, well, I will give you a bit of history for that song. The song was originally sang by the Osmonds way back 1971, I guess, or 72. Well, quite a long time already. It was revived by Boyzone sometime in 1996. Right. Love Me for a Reason and Let the Reason Be Love. We're gonna be moving on now with 103.9 Trivias. Okay, so you know me, I love trivias, and it's time for me to share to you the trivias that I have procured in the last 7 days, all just for you. Well, ayan, pag-usapan natin ngayon. Trivia number 1. Nakakita na kayo ng suso? Ingatan niyo yung pag-pronounce, ha? Nakakita na kayo ng suso? Snail sa English. Ayan, suso. Ayan. Alam niyo ba na a snail can sleep for 3 years? Ang tagal nun. Ang tagal, grabe. Diba? Talo pa si Sleeping Beauty. Ayan. O sabagay, 100 years yata si Sleeping Beauty. Ano? Just imagine that. For 100 years, Sleeping Beauty fell asleep. And of course, eventually married a man who is around 75 years younger than him. I mean, her. Well. Well, moving on with more trivias. Nabasa mo na ba yung of course, hindi pwedeng hindi siguro, pero alam mo yung yung ating American alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O, di ba, gets nyo? Ayan. Yung ating American alphabet, lahat ng words doon sama-sama, alam nyo ba na merong isang particular word, particular sentence, na kung saan lahat ng mga letters na naandun sa American alphabet ay nandun lahat. Tama ba yung sinasabi ko? Parang mali. Okay, lahat ng mga letters doon sa American alphabet natin, nandun lahat sa sentence na yon. Alam nyo ba na ito yung ginagamit ng mga nagtatype? Pag nagpa-practice ka, pag nag-aaral ka sa school, sa mga universities mag-type, yun ang ginagamit na word para sigurado ma-practice mo yung lahat ng iyong lahat ng fingers mo. Alam nyo ba kung anong sentence yun? Ito yung sentence na yun. Of course, everybody knows this. Halos naman, pag graduate ka ng college, alam mo na to, di ba? Pero doon sa mga hindi pa, ito yun. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayan. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Well, I just want you to know na lahat ng words, lahat ng letters sa American alphabet ay present sa sentence na yon. So hanapin yung A, nandun yung A, B, C, D, E, F, G, nandun din. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, nandun lahat. So there you go. That's word trivia for you. Another trivia. Eto. Si Manny Pacquiao, di ba left-handed? Hindi ko alam kung totoo ito. Ano lang siya, pinulit ko lang saan. Pero, alam niyo ba, na ang sabi dun sa nakuha kong information ang mga, di ba left-handed si Pacquiao? Ikaw, ano ka ba, left-handed ka ba? Right-handed ako Pero pag nagte-text ako, left yung gamit ko. At saka, wala lang. Marami akong kayang gawin sa left hand. Ayan. Pero alam niyo ba na ang sabi, ang mga right-handed na tao, ay sabi lang to doon sa mga medical observations ay mas mahaba ang buhay kaysa sa mga kaliwete. Ayan, another trivia for you. Okay. Isa pa. Of course, alam mo na kumukurap ang mata mo. 'Di ba? In English, you blink. 'Di ba? Kumukurap ang mata mo. Ayan, ang tanong ngayon, 'di ba, na-feel mo na ngayon. Kanina kurap ka ng kurap, hindi mo nararamdaman. Alam mo ba na sa pagsusuri, sa pag-aaral, na-discover nila na mas madalas, sa loob ng isang oras, mas madalas mag-blink ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Close to around 1.7 to 1.8, going twice ang average blink ng babae kaysa sa lalaki. Ayan. So, pag nakakita ka ng isang lalaki na madalas kumukurap ang mata, baka natetense. Yan. Ano ba? Another trivia.
Alam mo yung palindrome? Palindrome. Okay, Palindrome. Palindrome. Ang palindrome, ito ang definition ng palindrome. Pero ang palindrome ay simple lang. Kahit hindi mo i-define, napakadaling intindihin. Ang palindrome ay yung mga words na, bakit may bata na i-make? Ayan. Ang palindrome ay yung words na pag binigkas mo ng patalikod, ay yung pa rin yung salitang yon. So, ito yung definition in English. Palindrome is a word or a number or a sequence of words that can be read the same way from either direction, be it forwards or backwards, punctuation and spaces between the words, or lettering. Ayan. Okay, ano yan? So, ito na yon. English palindromes ito. Anna. A-N-N-A is an example of a palindrome. Anna. Civic. C-I-V-I-C. Civic. Civic is an example of palindrome. Alam niyo yung word na level? Halimbawa, kunyari, ang ganda-ganda mo, ang yaman mo, ang tangkad mo, ang sexy mo, ang tali-talino mo. Di ba? May maliligaw sa'yo. Yung maliligaw sa'yo, hindi mo type. Na bad trip ka, sinabi mo sa kanyang, sorry, hindi kita ka-level. Ayan, yung level. Level is another example of palindrome. Ayan, L-E-V-E-L. Palindrome. Baliktarin mo siya, ganun pa rin. Madam. M-A-D-A-M. Madam. Ayan, mom. M-O-M. It's an example of a palindrome. Noon. Tanghali. N-O-O-N. Race car. Baliktarin mo ang race car. Ganun pa rin ang spelling niya. Ayan. Radar. R-A-D-A-R. Ano pa ba? Refer. R-E-F-E-R. So, gusto kong i-refer kita sa doktor. Kasi hindi kita kayang pagalingin. Ako'y albularyo lang. O, di ba? Refer. Ano pa? Rotator. R-O-T-A-T-O-R. Rotator. Ito palindrome din. Pag binaliktad mo, same spelling, of course, yun din yung lalabas. So, basically, marami-rami rin yung mga words na ganyan. Ayan. Pag naman doon sa yung mga pang-sentence ang dating, my gym. Ayan. M-Y space gym. Tinan nyo, try nyo yung my gym na yun. Di ba ganun pa rin ang patak? Pag sa Tagalog, ayan, nag-isip ako, ano ba sa Tagalog? Ayun, nakaisip ako ng isang salita na palindrome pag Tagalog. Ayun, Tagalog na palindrome. Nasa bayabasan. Ayan, isipin nyo mabuti, nasa bayabasan. O, di ba? Pag binalikan mo ang nasa bayabasan, ganun pa rin yung pumapatak. Ganun pa rin, nasa bayabasan pa rin siya. So basically, examples yun ng palindrome. Words or numbers or sequences of words that can be read the same way from either direction. Forward or backwards. Right? Right. So there you go. Trivia's for you. Ito pa. Last trivia na natin. Total naman, nagka-enjoy na tayo sa mga words eh. Alam niyo yung vowels? Ang vowels, American vowels at saka Tagalog vowels, iisa lang. V-O-W-E-L-S. Diba? Vowels, consonants, mga ganon, diba? Patinig, katinig. Okay, diba? Ang patinig, A, E, I, O, U. Diba? Ayan. Ang vowels naman, A, E, I, O, U. So, pareho din lang siya. So, kaya mo mag-isip ng isang salita lang. Isang salita na, kahit isang word lang isang word na yung lahat ng vowels ay naandun, tapos sunod-sunod pa sila. Pag yung inisa-isa, tinignan mo. Like, yung A ay una talaga, and then E ang kasunod, I, O, U. Yan, pag inilagay mo doon sa word na yon, sunod-sunod, A, E, I, O, U. Parang A, E, I, O, U. Nakakaisip ka ng word na yun? Nakaisip ka? Bigyan kita ng 10 seconds, isipin mo. Okay, naisip mo na? Okay. Alam mo, nag-isip ako na nag-isip. And then I found out a word na lahat ng vowels ay nandun siya. Tapos, ang pagkaka-arrange pa niya ay yung chronological arrangement ng A, E, I, O, U. Alam niyo kung ano? Ang pangalan ay Arsenius. Arsenius. Ang spelling ng word ay A-R-S-E-N-I-O-U-S. Arsenius. Pansinin niyo lahat ng vowels nandun. O, di ba? Galing, ano? Ang meaning ng word na arsenius ay containing arsenic. Meron siyang arsenic. So, basically, that's it. Okay? O, huling tawad na to. Bago ko i-play yung next song, huling tawad na. Huling tawad na talaga to. Ito, na-discover ko lang sa career research. Pumunta ka sa bundok. Ayan, sa bundok.
Pagkatapos, sumigaw ka. Isigaw mo, ang gwapo ko. Ayan, ang gwapo ko. Ang gwapo ko. Alam nyo, umi-echo yun, di ba na echo? Okay, punta ka sa room. Sa room, yan. Sa room, punta ka sa loob ng room. Pagkatapos sumigaw ka, ang gwapo ko. Di ba na echo siya kahit paano? Na bounce back yung boses mo. So, ang boses mo na echo. Alam nyo ba na ang duck, si Donald Duck, okay, kilala nyo siguro si Donald Duck, ano? Si Donald Duck, alam nyo ba na ang quack, ang quack ng duck ay walang echo? Magdala ka ng isang duck sa loob ng room, pagkatapos, paanohin mo siya, yung quack, walang echo. Ang quack ng duck. Well, that's a trivia for you. Astig. So there you go. That concludes our 103.9 trivia for this weekend. Courtesy of 103.9 Spirit FM and yours truly. My name is CK. Well, I'll be moving on with a song from Kyla. This one, Still I Met You. Yeah. How do you do? Good morning. 'Cause I always thought that dreaming was for kids, just a child